Ano ang mangyayari sa bago ng narcissistic ex mo kung LDR? Okay, so meron ditong situation na ibinahagi si ma'am. Itago na lang natin siya sa pangalang Miss N. So, si Miss N nakipaghiwalay sa narcissistic ex niya. Tapos yung narcissistic ex niya kumuha ng bago na early 20s ang edad. So, mga 20, 21 years old na ipinalit. Siya kasi ay late 30s na. So, mas bata yung pinalit. Ang laki ng pag-jump ng edad. So, ngayon, ang nangyari dito, itong bago ibinahay dito sa Pilipinas. Tapos, nag-abroad yung lalaki agad. So, nagbahay ng bata, itong batang babaeng ito, ibinahay. Ito yung ipinalit kay Miss N. Tapos, nagpunta ng ibang bansa. Ngayon, ang concern ni ma'am, ano ang mangyayari dun sa bago ng narcissistic ex niya. So, basahin natin yung kanyang message sa akin. Sabi niya dito, "Good morning po sir, tanong ko lang po. Sana mapansin mo po, paano kung bago lang sila ng ex-narc ko? Pinatira niya sa bahay, nasa bahay niya yung girl, then nag-ibang bansa na yung ex ko po. No? So, LDR nga. Ano po mangyayari sa love story nila po? No? Eto, tanggalin natin yung love story ha. Correct natin, hindi ito love story. Ito ay narcissistic abuse ang mangyayari dito, okay? So, palitan natin yung term ni ma'am na ano po ang mangyayari sa love story. Palitan natin yon. Lagay natin is ano po ang mangyayari sa narcissistic relationship nila. Ayan. So, yun yung dapat, no? Kasi malayo yung narc, hindi niya mapupuna po mga ginagawa sa kanya. Hindi niya makikita, LDR sila, paano mararanasan ng new supply inverse. Sa narc kung LDR po sila, salamat po. Sana po, sana ma-knowledge po. So, si ma'am naghahanap ng answer nga dito. So, ganito i-analyze natin, no? So, LDR. So, paano daw mararanasan noong narcissistic supply na bago, yung bagong jowa, yung mga abuse? Mararanasan din niya yan, ma'am. No, ma'am, Miss N, mararanasan din niya yan. Ang ipinagkaiba nga lang is LDR sila, kayo naman is face-to-face. Kasi tumira kayo sa isang bubong o marahil kayo ay nagsasama na talaga, ay di ang nangyari is talagang face-to-face. Pero alam nyo, yung mga nakiki-curious dito, same lang ito. So, nandun pa rin yung verbal abuse, nandun pa rin yung silent treatment, no? Nandun ang cheating. Kasi ito, since nag-LDR na sila, ang mangyayari dito, hahanap ito ng bagong babae doon. Hindi pwedeng hindi ito hahanap. Narcissistic ito eh. So, hindi ito makakatiis na walang bebembangin sa gabi. Kasi ang stress reliever ng mga narcissist, malakas sila sa porn. Sa pornography. No? Mga nagsusubscribe at nagbabayad pa yan sa yung mga website or yung mga ino-offer dyan sa porn na yung kagaya ng Chaturbate, no, yung mga ganon, yung mga ganon, no. So, doon sa pangyayari nyo, with this in mind, talagang kukuha yan ng babae. Sa porn nga, addict eh. Pwede syempre, gagawin nila yan sa actual. So, hindi pwedeng wala silang jojowain doon sa abroad. So, magkakameron ng cheating ngayon. Makaka-experience ngayon ng cheating itong batang ito, itong bago. And at the same time, isa silent treatment ito. Kasi ang mangyayari dito ay para makapag-enjoy siya o ma-enjoy niya yung relationship niya doon sa abroad, ang mangyayari is isa silent treatment niya itong batang ito para nang sa ganun ay hindi makaistorbo sa kanilang landian doon sa bagong karelasyon, no? So, ang mangyayari dito, itong batang to, itong nasa Pilipinas, ito ngayon yung magiging backup relationship. Ito yung secondary relationship na tinatawag. Tapos, ang primary relationship niya, yung tinatagalan niya doon. Kasi, kung sino ang kinakasama niya na matagal doon, basically, yun yung tinatawag kong primary na relationship. So, mangyayari dito, may backup relationship sa Pilipinas na secondary, no, backup supply o secondary relationship. Okay? Ngayon, so, saan papasok ngayon si Miss N dito sa situation na to? Siya ba'y kasali pa sa relationship? Kasali pa. So, siya ngayon yung ika-third, no? So, we can say na siya yung third or number 3 dun sa relationship. So, we can say na siya yung third backup relationship. And in this situation, I call this accessory, no? Accessory extra relationship ang datingan.
So, bakit kasali pa rin siya? No? Eh, ang dami na, ikatlo na siya. It's because siya ay matagal na naging safe base nitong lalaki. Ibig sabihin, napatunayan ng lalaki na ito yung babae na pupwede niyang balik-balikan kapag ka nagkakandal-leche-leche yung buhay niya. Kaya nga, di ba, meron kayong mga situations wherein 3 taon, 5 taon na hindi kayo nag-uusap ng inyong narcissistic ex, tapos out of nowhere, biglang magchat ng kamusta ka na parang walang nangyari. O kaya aksidente daw or accidentally na nakapag-send sa'yo ng message. Or parang kunwari may itatanong kasi ikaw lang daw yung nakakaalam nung ganung bagay. O kaya may nangangailangan na kanyang kaibigan or kamag-anak, tas ikaw yung kailangan. Something like that. No, it's not an accident. No? There's an intention in this situation. Okay, see you in my next content. Bye for now.